Guys, maayong buntag. Kamusta naman ang aking baon for today? Dalawang mature na kamote. Sana all mature. Mature kasi parang matanda na talaga siya. Pero in fairness, masarap at saka matamis Ayan. So bumili ako ng konting decoration dito sa aming shop kasi dumaan kami ng palengke ni Madam 10 Gibbs kahapon. And naisip ko, meron pala akong schedule na online palaro ngayon. Hindi yung online sugalan baka sabihin nyo nagpapasugal tayo. Hindi. Meron kaming online palaro ni Miss Giselle. Of course, sponsored by Mayumi Thailand Closet. Sa mga hindi pa nakafollow, this is our page, you guys. Ayan. Sa Facebook po yan. And sometimes, nagpapalaro po kami in any random form, random days, ganun. Pero ngayon, it's because Christmas and New Year season, we are going to have our game today. Syempre, hindi alam yan ng aming mga followers sa page kasi nga surprise. Tingnan natin kung sino ba talaga yung nakafollow. But, ngayon pa lang kami magde-decorate. Nakadaan ako sa palengke and I saw this really cute inflatable Santa Claus for 100 pesos. Ayan, one piece guys, 90.5 by 155.5 centimeters. Ang cute. Oh, di ba? Oh. Dili kailangan pa i-push pa lang ang straw. You have to push it a little deeper. And then bumili din ako nitong isa. This is the gingerbread Christmas theme. Pero wag na natin tong itayo kasi kulang kami ng space. But ayan na guys, pinapahabok na ni Miss Giselle. Anong pinapahabok sa Tagalog? Pinapaburot. Nilalagyan niya na ng hangin si Santa Claus. Ayun. Oh. So, kami ngayon ay maglalaro ng, this time, it's gonna be more active kasi naisipan kong laro is tatawag sila sa phone number ng Mayumi Thailand Closet. Tatanungin namin sila ng few questions. And then, pag nasagot nila yon, they have a chance to choose from 1 to 10 na paper bag. So, if they choose a number, titingnan natin anong laman ng number, then they're going to win that prize. Once again, this is to give back para sa lahat ng followers and of course mga customers namin sa Mayumi Thailand Closet. Ayan. And dahil ngayon ay examination day nga pala ni Chico at saka ni Kulot, they were in school already very early. Matatapos sila din ng early. Pero second grading exam na nila. So I wish them well. Sana ay mapasa nila ang kanilang board exam ngayon. So magpe-prepare muna kami guys. And I'll see you on today's episode. Okay guys, ready na ang aming palaro ngayon. As you can see, nag-decorate kami ng pasimple pero apaka-cute. Ayun na guys, talagang galing ni Miss Giselle at ni Parts mag-blow. Nag-compete yan sila pero walang nakakatalo kay Parts. Oh, ang bilis ni Parts. Oh. Kita nyo naman, habok na habok si Gingerbread Man. So, courtesy yung mga hangin ni Miss Giselle at ni Parts dyan. Sobrang cute. And then, eto na yung mga prices natin. Isipan kong maglagay ng mga Mayumi Thailand Closet na mga products. Meron tayong accessories from Thailand. Merong beauty products at syempre hindi mawawala yung cash. Kasi iba pa din pag meron tayong pera. Kasi mamukhang pera tayo by nature. So, kami ni Miss Giselle nagpapalaro na dahil nag-promise kami sa aming mga viewers, sa ating mga followers, mga customers na magkakaroon kami ng Christmas game. At ngayon nga, magpapamusic na kami ng Pampasko, you guys. Dahil ngayong araw, after nito, meron din kami ditong mga samahan ng mga negosyante. Merong konting salo-salo. At syempre, meron din kaming exchange gift. Para naman maramdaman ng everyone na Paskong Pasko talaga kahit gaano kadami yung pagsubok ng buhay. Ayun. Pero anyway guys, so far so good. Ayan, magsisimula na kami. So I'll see you later. Sasabihan ko na lang kayo, kwentuhan ko na lang kayo kung successful ba yung laro. At syempre, if gusto nyo makita yung laro, live po namin siyang gagawin. Pwede ninyong i-replay yan sa aming page. Eto, Mayumi Thailand Closet kasi naka-loudspeaker po yung mga tatawag sa amin. Ayun, once again, I'll see you guys in today's episode. Bye! Okay guys. Alright, lunchtime na namin ni Miss Giselle and sabi ko kay Miss Giselle, bibili na lang kami ng pagkain kasi hindi kami nakapaghanda ng aming lunch. And tingnan nyo naman guys, papakita ko sa inyo kung ano yung, alam nyo,
Kung ano yung ulam namin. Ito yung tinatawag na organic. So, ito po ang binili ni Miss Giselle sa labas. Kita nyo naman. Preskong-presko. Galing pa yan sa bukid ni nanay. Oh, okra at saka dahon ng kamote. And meron kaming toyo na may kalamansi. At saka meron tayo ditong upo na merong isda at itlog. May pangalan to, nakalimutan ko eh. Sarsyado. Parang sarsyado. So, ito yung aming lunch plus 2 kamote. Tag-isa kami ni Miss Giselle dito, guys. Alright, kain na tayo. Merry Christmas, everyone. Okay lang kasi nagugulay-gulay kami ni Miss Giselle pag may time. Alright, kain tayo, guys. Good afternoon, hapon na talaga at sobrang na-busy kami ni Miss Giselle dahil nga ngayong araw kami ay nagpalaro. So kaninang morning, kalahati lang yung natapos namin pero sobra kaming nag-enjoy. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin na tumawag syempre at nakisali sa aming live game. Sobrang nakakatuwa guys kasi meron kaming question doon na ako'y natuwa kasi lahat sila magkatulad ng sagot. Okay, so I don't want to offend anyone. Ito lang yung sagot ng aking mga ng ating mga viewers kanina. Meron kasi akong question na kapag inimbitahan ka sa isang handaan ngayong Pasko at New Year at pinayagan kayong mag-sharon, ano yung una mong isa-sharon? So, hindi naman ako na-surprise, pero siguro kung ako yung mag-sharon, syempre iba yung sagot ko. Pero anyway guys, sa 4 na natanong namin, pare-pareho po sila ng gustong i-sharon. Lechon. So, kung lechon baka ba yan, lechon manok ba yan, or anong klaseng lechon yan, bahala na sila. Basta lechon daw talaga kasi minsan lang daw talaga nagaganap yan sa buhay nating mga Pilipino. Siguro merong iba doon na inaaraw-araw nila, pero syempre merong iba na kapag handaan lang or meron ng mga events na nagkakaroon ng mga lechonan. Pero anyway, it was an amazing time. Nag-enjoy kami ni Miss Giselle and we really felt Christmas season at least dito sa aming tindahan. Pero ngayon guys, may gusto akong sagutin na mga katanungan. And I would like to be as helpful as I can dito sa mga questions ninyo. Kasi recently, nag-post ako ng regarding divorce. Alright? So, I know, tama po yung mga sinabi at nag-comment na mga viewers natin na walang divorce sa Pilipinas, annulment lang ang meron. Okay? Though pinaprocess na siya at ongoing na sa Senado, talagang dinidiscuss na nila, and I believe it is going on the right direction, pero hanggang sa hindi pa siya talaga completely na ipapasa, wala muna tayong divorce ngayon. So tama naman sila. Pero hindi na-consider ng iba or hindi alam ng iba na merong divorce sa Pilipinas, pero under siya sa Sharia law. Okay? Basically, this is the divorce sa faith under ng Islam or Islam. So baka faith. Nagtataka kayo kung may na-post ako na ganun, and then marami ako na-receive ng mga questions. It's not only that, marami yung mga nag-share. I believe nasa 10,000 reactions, tapos nasa 1,000 plus shares na yung photo. Kasi ang nilagay ko dun sa post ko is this one, which is, ang sarap lang hawakan itong papel na ganito kapag ka nasa maling tao ka. And okay, I'm not surprised na marami yung mga nakarelate, sa totoo lang. Pero, kung ganun kadami pala talaga yung nakarelate, lalo na nung binasa ko yung mga comments. So, imagine how many couples or families out there na kahit gaano ka-broken ay wala silang choice. Hindi nila nadi-divorce or hindi nabibigyan ng another chance yung buhay pag-ibig kasi nga hindi nila alam kung paano magkakaroon ng maayos na closure. Okay? And let me be very clear na I don't want to offend other people na iba yung pananaw when it comes sa relationship, sa marriage, sa wedding, and
sa mga bagay na yan. Okay? May iba't ibang opinion naman tayo. And for me, I am pro-divorce. Again, no offense sa mga ayaw sa divorce, hindi naniniwala sa divorce. Sa inyo po yan, opinion nyo po yan. And this is my own opinion. And I am pro-divorce, and I never thought, by the way, that I would be pro-divorce. Sa buhay ko, never pumasok sa utak ko, guys, na aabot ako sa ganitong point. But, hey, life can surprise you in any way, any form. And, unfortunately, my marriage did not work out. I tried to work it out. I tried to fight for it. I tried to save it. I tried to protect it. But it takes two to tango. And if you're the only one fighting for something, it's always going to fail. Alright? So, to make the long story short, my marriage failed. And I don't know, meron kasing iba na nagsasabi no, na ma'am, wag mo nang i-divorce kasi habang buhay na magiging kabit yung mga kabit dyan. That's their opinion. For me, it's different. I would like to free myself from that kind of yung thought ba na I'm married and I'm a wife of someone. Okay? I want to free myself from that. Meron namang ibang nagsabi na hayaan nyo naman, papel lang naman yan, what not. Again, that's your opinion. Kung ano nagbibigay sa inyo ng peace of mind, mental peace, then that's good. Pero for me, I believe that one of the things that would give me mental peace is to free myself from that document, or to be called a wife of someone. So I really want to process the divorce. Again, I don't want to share with you muna, guys, yung aking process. Pero I will answer some questions kung meron kayong mga katanungan based sa kung ano yung mga sagot na nakuha ko din online at sa mga nakausap ko. And please feel free to do your own research, talk to other people, talk to other agencies, talk to other services, or other, yung mga agent na gumagawa ng ganitong mga klase ng process. Again, this is the divorce under Sharia law. Alright? May nagtanong, posible ba? Yes, posible. Yun yung mga tanong na very crucial. Okay? So, once again, babasahin ko lang sa inyo yung mga details na sinend din sa akin para naman may idea din kayo. Kasi ako din, hindi ko siya naintindihan, basta-basta. So, I did my own research, I talked, and I chatted with few people, and I asked questions. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Again, this is divorce under Sharia. Sharia law. Ito ay applicable kapag nagkaroon kayo ng Islamic wedding, or ang lalaki ay Muslim or nag-convert to ang lalaki ay Muslim, I believe, and so is the wife. Kasi hinihingan ako ng yung document na nagpa-revert ako to Islam. Ayun. The next crucial question is, magkano yung aabutin kapag nag-process? So, I did ask, iba-iba yung prices, pero one thing is for sure, nagsisimula po siya from 200,000 pesos pataas yung pag-process. Again, this one is under an assistant service office o yung mga agent. Okay? So, kung kayo yung mismong gagawa or magpa-process, right now, I don't have any idea magkano yung kailangan yung magastos or maaabutan ng gastos ninyo. Pero sa mga napagtanungan ko ng mga agent, it ranges from 200,000 pesos pataas. And kapag ginasal kayo sa labas ng Pilipinas, sa Embassy ng Philippines outside of our country, iba pa rin yung bayad doon. So, like I said, you are free to ask, and free din kayo na magpili ng mga agents na gusto nyong gamitin. So, for me, I'm not going to mention, I'm not going to promote anyone or anong office, anong pangalan. Wala po akong ibibigay na ganyan. Okay? Because I don't want to cause any trouble to you guys. Gusto ko lang magbigay ng idea kung ano yung pwede ninyong gawin. So, meron nag-ano sa akin na, yun nga yung presyohan. So, yung process niya ay minsan aabutin, magbigay lang kayo ng at least 6 months para makuha yung results ng inyong
pag-process ng divorce paper ninyo. So, for them, etong napagtanungan ko, sabi nila, it will take 2 to 3 months for court process, and then 2 to 3 months endorsement of court decrees and legal instruments sa LCR and PSA, including PSA annotation, kung saan i-mention doon na totally divorced ka na. Then, but what's good is they are really 100% sure na hindi madedeny yung petition mo for divorce. Okay? Kasi i-compare mo daw siya sa annulment, may possibility na ma-deny yung petition for annulment. Pero sa divorce ng Sharia law, pwedeng, 100% talaga siya na possible na mangyayari. O, 'di ba? So, sa mga feeling nyo, wala nang pag-asang ma-divorce dyan at gusto nyo magpakasal, yeah, maybe this is like a good, how do you say, this can really show a good chance for you guys, for us, I mean. And sa bayaran, magkano ba or kailangan ba siyang bayaran at once? Tinanong ko din yan. So, merong mga agent services, merong mga offices and companies na nagpa-process ng ganitong klaseng documentation na gusto nila kaliwaan or cash talaga lahat bayaran mo. Let's say 200,000, bayaran mo agad yung 200,000. But there are offices na nag-o-offer ng installment processing fee. So, merong iba 2 payments, yung payment mode nila. Merong iba na 3 payment. So, i-divide mo yung babayaran mo para hindi naman masyadong mabigatan. So, for example, hihingan ka kung 3 times ka magbabayad, i-divide yung total amount na babayaran mo. So, yung first down payment mo, yun yung pagpe-petition nyo sa korte. Yung second na babayaran mo, dun na ilalabas yung civil case number. And then, yung third or yung full payment para ma-fully paid mo na siya, dun na yung paglabas ng judgment. And then, pwede na kayong magkuha ng copy ninyo from PSA, pwede na kayong kumuha ng copy ninyo ng Senomar, and then pwede nyo nang bigyan ng kopya yung mga kailangan yung bigyan ng kopya. Okay? So, ngayon may nagsabi na, ma'am, paano po yan? Wala po yung ex ko dito, matagal na kaming hindi nagkita, or ayaw ko po sanang ipaalam sa ex ko, or ayaw pong pumirma ng ex ko. For those kind of options, I am not saying that it's not possible or possible, but I would like you guys to ask kung sino man yung mapipili ninyo na magpa-process. Kasi yan, I'm not very clear on that one. Again, hindi po klaro sa akin yan. Pero, like I said, kung sino yung mapipili niyo na magpa-process, ask them directly kung ano yung magiging option ninyo, pwede ba siya or hindi ba siya pwede, or kung pwede, ano yung kailangan ninyong gawin. Alright? So, there's still a big chance that you can process this and you can actually, successfully, file for that petition at makuha yung gusto ninyong resulta. Pero magtanong kayo ng details. Okay? Next natin is, okay. So, sabi ko, sinabi sa akin ng agent na ipapaliwanag nila sa akin, etong Sharia divorce. Okay. So, eto, babasahin ko sa inyo ha, para wala talaga tayong mintis. So, ipapaliwanag ko sa inyo yung Sharia divorce, and please take time to listen and understand. If the details are not enough for you guys, please feel free to read more online. Marami na pong mga available details dyan, informations, facts, and also you can check sa Facebook. Maraming mga pages, maraming mga posting about Sharia divorce. So, ang Sharia divorce ay ang pagpapawalang bisa ng kasal sa batas ng Islam. Islams or Muslims lang kasi ang allowed sa Pilipinas na magpa-divorce. Nirepeat nila sa akin, which is around 200,000 pesos pataas yung processing fee. Okay? So, baka magsabi yung iba, mahal, sobrang mahal, grabe naman, 200,000 pesos and everything, marami na agad, sinasabi. Guys, I asked like 4 different agents, and they gave me almost the same amount lang. So, sana makahanap kayo ng mas mura, and if nakahanap kayo ng mas mura, make sure na legit yan, or talagang hindi yan sila mga scammers. So, mag-ingat kayo, okay? Kapag mga ganitong klase ng papeles, talaga i-expect nyo talaga na mahal yan. Kahit yung annulment naman is sobrang mahal din. Pero if it will give you peace of mind and you are actually willing to save for this one, who knows, 'di ba? Kung gaano ka lalim yung peace na maibibigay sa iyo. If it's really worth it, why not?
Tama naman, 'di ba? And then, ano yung flow ng magiging process? First, isasubmit mo yung required na documents. So, bibigyan ka nila ng listahan kung ano yung documents na kailangan mong isubmit. So, sabay ng pagsubmit mo ng mga papers na hinihingi sa'yo ng agent mo, you are required to pay part of the total amount. So, depende na yan sa usapan ninyo. 50%, 75%. Like I said, depende sa pinag-usapan ninyo. Pag lumabas na yung final result, isasubmit na yan sa LCR or Local Civil Registrar kung saan naka-register yung inyong kasal. And then, naantayin na lang yung feedback ng PSA or Philippine Statistics Authority para sa annotated marriage certificate. So, kung wala pa kayong idea, guys, sa annotated marriage certificate, it is your marriage certificate na PSA copy, pero meron siyang note sa gilid na naka-mention doon na kayo nga ay divorce na finally and you are now allowed to remarry or magpakasal ulit. Kasi nga, wala nang bisa yung kasal nyo sa, let's say, sa former partner nyo. Okay? So, yun siya. And then, ano pa ba dito? Wait lang ha. Yun lang naman siya, guys. Basically, it sounds very easy and short and simple. Pero of course, in between nun, marami pang dadaanan yung mga papeles ninyo na isasubmit para sa mga signature na kailangan i-sign para ma-complete yung whole process. Once again, hindi ko masasabi sa inyo yung step by step talaga kasi for me, I just asked an agent and I just gathered information. And may kilala ako na nagamit ng ganitong klaseng process and they also paid an agent na lang din. Pero for them, it's very, very smooth process. They followed everything under the Sharia divorce law. Okay? So, talagang napaka-smooth ng kanilang process. And for the one na nag-file, sobrang dali lang kasi nga, lahat yun, ang documents lang yung isasubmit niya. Wala na siyang pinuntahang offices whatsoever. So, kailangan talaga, mag-prepare talaga kayo ng pera for this. So, humingi ako ng list ng requirements na possible hihingin kapag gusto niyo mag-process ng Sharia divorce. There's this PSA marriage certificate. Merong petitioner's valid ID. So, kung ikaw yung magfa-file, ikaw yung petitioner, kailangan ng valid ID mo, kailangan ng pirma ng petitioner, and also explanation letter kung bakit mo nais magpa-divorce. Kasi, tatanungin yan sila o itatanong yan ng Sharia court kung bakit gusto magpa-divorce. Marami namang mga valid na reason. What I know is, kapag hindi mo na mahal yung tao, that is very valid. So for me, I would say something like that. Kapag tinanong ako, bakit gusto mo magpa-divorce? Number 2 is because neglect. Okay? Hinayaan, pinabayaan, walang contact whatsoever, walang support para sa mga bata. Those things also are very, very valid. So, like I said, depende yan sa inyo kung ano yung reason niyo, but you are going to be asked kung ano yung rason kung bakit gusto niyo makipaghiwalay. So, eto lang yung 4 major sample ng mga documents na kailangan yung isubmit. So, kung meron kayo niyan, wala namang problema. Okay? Then, kung nagpa-convert na kayo kasi for me, meron akong Islamic wedding, meron din akong Christian wedding. Pero yung aking ang aking wedding certificate or marriage certificate is really a PSA copy. Alright? Na-register talaga siya, guys. Ano pa ba? Then, kailangan kong isubmit yung aking certificate or certification ng aking pag-revert from Christian to Islam. Isa din yan sa hiningi sa akin. Sa inyo, hindi ko lang alam. Mag-research na lang ulit kayo at magtanong. And nagtanong ako nitong question na kailangan ba natin gumamit talaga ng agent or kailangan ba talaga natin magbayad sa mga agent pag gusto nating magpa-process ng Sharia divorce? The answer is hindi ako sigurado, pero ang sinabi sa akin is nang pinagtanungan ko is kapag ganito daw, dapat yung mag-process is yung lalaki, hindi yung babae. I'm not sure if that is really true. So, kung meron kayong idea sa lahat ng nagkaroon ng experience for processing Sharia divorce, I'm sure others here will also need your answer. If you can give time and i-comment nyo sa baba kung ano yung process na ginawa ninyo, kung ano yung advices na masasabi ninyo, you are welcome to comment down below, you guys. I'm sure marami yung magpapasalamat dahil sa mga information na yan. Kasi ang hirap maghanap ng information ngayon about Sharia divorce. Mahirap maghanap ng information at kung meron mang information, hindi ganon ka-complete.
For one, gusto kong mag-process ng step by step na ako lang. Na DIY lang talaga siya. Bukod sa bayad, sa pera, kasi masyado nga siyang malaki, I really want to know how the process goes. Gusto ko siyang malaman, gusto kong i-share sa inyo. Pero sa ngayon, I would say that I'm still saving for that. I have other priorities. This is one of the priority, pero it's not on the top. My priorities are my children right now, their education, their health, their food, their home. Yun muna yung inuuna ko. Pero one thing is for sure, this one is also there sa aking list na mga priority. Okay? Now, if meron mang chance na pwedeng mag-process ang babae ng divorce na DIY lang, I am not sure. Kung merong may experience ng ganyan, please guide us or tell us what you did, step by step, na mas maganda, 'di ba? But anyway, that's what I have right now, you guys. If you don't want the stress and you are willing to pay, I do suggest that you look for a trusted agencies who can help you to process this kind of case or this kind of tawag nito, mga process etong divorce under Sharia court. Ayun. Ano pa ba yung nakalimutan ko, guys? I believe that's it. I believe that's it. Merong mga nag-message sa akin din pala. They were other than from those viewers na nagtatanong sa akin kung paano daw gawin yun, merong nag-message sa akin na nag-guide na siya daw, nag-process daw siyang mag-isa and she's babae siya. Ang kanyang ex-husband ay foreigner. So, siya daw nag-process and pinasas niya daw dyan sa May Manila. So, like I said, kung meron kayong idea or you can give me more details and information, that will be much appreciated. So far, yun lang naman yung mga nag-message sa akin. Meron din nagbigay sa akin ng ibang contact number na dun daw sila nag-process or meron silang kaibigan or kakilala na nag-process using this agent, using that agent, using this person. Pero, like I said, they are the agencies that you have to pay from 200,000 pataas. At kahit saan kayo magtanong, guys, yan po talaga yung babayaran. And you can even see them in Facebook. Maraming pages dyan. Check nyo na lang din. Basta wala lang akong i-mention na pangalan, wala lang akong i-mention na offices kasi I don't want to recommend. It's still better na kayo mismo yung mag-research, kayo mismo yung maghanap, kayo mismo yung pipili. Kasi syempre malaking pera din yung kailangan ninyong ilabas. Alright? I hope this part of this episode ay helpful sa inyo, sa mga nagtatanong na yung main question na possible ba talaga yung divorce. Yes, possible yung divorce sa Pilipinas under Sharia law. Yun lang naman siya, guys. I'm excited, by the way, for this episode because I want to hear from other people as well. Kasi alam ko talaga sobrang positive ng process na to. And I know, kung annulment naman yung gusto ninyo, guys, annulment lang siya. Annulled lang yung kasal ninyo. Pero, hindi ko nga masyadong wait lang ha. Basahin nga natin. Divorce versus annulment. Divorce versus annulment. Para malaman natin yung kaibahan. While annulment and divorce both end a relationship, the biggest difference between the two is that a divorce legally ends a marriage, while an annulment claims the marriage was never valid. Parang magkatulad lang naman yun. Can you still marry after annulment? Yes, a divorcee may remarry as soon as the marriage ends legally. There are two kinds of annulment. The first kind is legal annulment and is normally done within days of a wedding. The second yun lang yung nakita ko online, guys, eh. Hindi pa rin klaro sa akin ang divorce at saka ang annulment. Ayun. Magbasa na lang kayo and please clear up our question. Kung meron kayong match idea dyan or may mga idea pa kayo, please share them down below. Once again, I just want to mention, I don't want to offend anyone regarding the divorce topic. I don't want to hurt other people. I don't want to offend anyone who has a different thoughts and different opinions about marriage, about wedding, about these things. I know they are very sensitive topic, but I am just here to talk about my own experience, and I'm just here to talk about
my own opinion as well. So, sana wala po akong ma-offend. At kung na-offend man kayo, I'm so sorry. I don't want to do that. I don't want to offend you. So, I want to apologize if my message came in a strong way. If my tone of voice is kind of nakaka-offend, I'm sorry, hindi po yun talaga ang aking intention. I just want to answer the questions of some of the viewers and also para makatulong na din sa iba na nagtatanong, para lang sa mga nakarelate at sa mga naghahanap ng mga ganitong klaseng information. Yun lang guys, sana ay nag-gets ninyo yun. And for you guys, I just want to say also na I still do believe in love. Ayan, keep the love alive para sa lahat ng mga mag-couples dyan na very much in love with each other. I'm so happy for you. And keep the love kicking and alive. Tama ba yun? Let it flourish. Ayun. Naniniwala pa rin naman ako sa love. And I still feel love in my heart kahit na sa mga nangyari. Pero I'm just so much more careful. Okay? Naniniwala pa rin ako sa love regardless, but I'm not so keen about the pagpapakasal. Ayun lang. Anyway, maraming salamat you guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa episode na to. Let me know what you think. I'm so excited to read your comments down below. Much love from my family to you. Happy Christmas and of course, a bountiful new year. Kaya malapit na yung 2025. Sana ay sa lahat ng mga kapatid natin dyan, mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin dyan na OFW ay pray that you guys are all well and you're going to celebrate Christmas with a healthy mind and a healthy body. Isama na natin yung healthy pocket para naman meron tayong panggastos. Yun lang guys, maraming salamat once again. Much love from Princess Higa. I'll see you on the next episode.